Nagsisimula ang pelikula sa isang paaralan sa Scandinavia. Ang 16 na taong gulang na si Simone ay nasa sabik sa isang presentasyon na inihahanda niya at ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Nagbibiruan at nagtatawanan sila, walang kam-alay-malay sa sakuna na paparating sa kanila. Bigla, hinayla siya ng ama ni Simone na si Frederick palayo sa grupo at sinabing, kailangan niyang sumama agad dito. Si Frederick ay isang siyentipiko na nagtatrabaho para sa isang kumpanyang tinatawag na Apollo. Iniisip niya na malapit nang matapos ang mundo dahil sa isang nakakahawang ulan na nagpapasakit sa mga tao. At pumatay sa kanila sa loob ng ilang minuto. Papalapit na ang madilim na ulap sa lungsod, kaya isinakay niya ang kanyang pamilya sa kotse, at nagmaneho papunta sa mas ligtas na lugar. Tumanggi ang kapatid ni Simone na si Rasmus na magsuot ng kanyang seatbelt na nakagambala kay Frederick at naging sanhi ng kanyang pagbangga sa isang sasakyan. Pinahinto nito ang trapiko at hinarang din ang daan. Alam ni Frederick na wala ng gaanong oras, kaya sa halip na makipagtalo sa ibang mga driver, isinama niya ang kanyang pamilya palabas at tumakbo papunta sa kakahuyan. Napansin ng isang lalaki na nagmamadali sila at sinundan sila. Maya-maya, narating ng pamilya ang isang bunker na gawa sa pollen para sa mga emergency na tulad nito. Ilang segundo matapos silang makapasok, ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa isang dahon, na sinundan ng malakas na ulan. Ang pamilya ay nilinis gamit ang isang automated system bago pumasok sa sala, natakot ang mga bata at gayon din ang mga magulang. Ngunit hindi nila ito ipinakita. Kailangang lumabas si Frederick dahil baka may alam siyang paraan para mapigilan ang pagkalat ng virus. Bago umalis, sinabihan niya si Simone na alagaan ang kanyang kapatid, dahil siya ang sagot sa lahat ng ito. Hindi siya maintindihan ni Simone, ngunit walang oras si Frederick para magpaliwanag. Pagkaalis niya, nag-livestream siya gamit ang kanyang telepono at pinanood ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Lahat ng nasa labas ay takot sa mabilis na pagkalat ng virus. Sinubukan silang pakalmeyan ng ina sa pamamagitan ng paggawa ng mainit na tsokolate para sa kanila, ngunit halata na takot din siya. Bigla, nakarinig sila ng kalabog sa pinto ng bunker. Alam ng kanilang ina na maaari nang pumasok si Frederick, kaya hiniling niya sa mga bata na huwag itong pansinin. Gayunpaman, masyado silang naiinip at walang muwang. Nagmadali silang pumunta sa pinto at binuksan ito bago pa sila mapigilan ng kanilang ina. Sa labas, ang lalaking nakakita sa kanila kanina sa trapiko ay nakatayo sa ulan. Hinayla niya si Rasmus at kitang-kitang nahihirapan dahil sa virus. Tumalon ang ina sa kanya at hiniling sa mga bata na isara agad ang pinto. Ayaw nilang iwan siya sa labas, ngunit napilitan silang isara ang pinto nang may pag-aatubili. Nagpumiglas siya at namatay habang sina Rasmus at Simone ay umiiyak, nagdadalamhati sa kanyang pagkamatay. Inalagaan ni Simone ang kanyang kapatid, pinapalakas ang loob nito kapag kaya niya, kahit na nasasaktan din siya. Kinagabihan, natulog sila, ngunit nagising si Simone. Sa isang ingay, nang tingnan niya, nakita niya si Rasmus na bumangon mula sa kanyang kama. Sinabi niya na nakita niya ang kanilang ama, ngunit inakala ni Simone na panaginip lamang ito. Kasunod nito, natagpuan nila ang control room at natuklasan na mayroong mas maraming bunker sa buong lungsod. Sinubukan silang kontakin ni Simone, ngunit nabigo. Nakuha rin nila ang kanilang mga kamay sa radyo at sinubukang makipag-ugnayan sa isang tao sa labas. Gumana ang plano at nakausap nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Philip. Siya ay lumabas na isang takot na teenager na nakulong sa loob ng kanyang basement. Isiniwalat niya na patay na ang buong pamilya niya at sinubukang tulungan si Simone sa pamamagitan ng pagtawag sa ama nito. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang panahon, nawalan ng koneksyon at muling naiwang mag-isa ang magkapatid. Ipinangako ni Simone kay Rasmus na babalik sa kanila ang kanilang ama pagkatapos iligtas ang mundo. Habang nag-aalaga ang dalawa sa isa't isa, ang mga araw ay nagiging linggo, ang mga linggo ay nagiging buwan, at ang mga buwan ay nagiging taon. Ang eksena ay umabot sa 6 na taon. Si Rasmus ay naging isang 17 taong gulang na teenager. Siya ay lalong nagiging mainipin sa bawat araw. Sinisikap ni Simone na maging umaasa, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon na pagkawala ng kanilang ama, hindi niya alam kung magkikita pa sila nito. Madalas siyang sisihin ni Rasmus sa pagsisinungaling kahit alam niyang hindi na babalik ang kanilang ama. Isang gabi,
Napagpasyahan ni Simone na sapat na ang tagal ng paghihintay sa kanya. Nang masiguro niyang natutulog si Rasmus, nagsuot siya ng hazmat suit at binuksan ang pinto sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon. Biglang bumalik ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga labi ngunit wala siyang nakita. Ipinapalagay niya na ito ay malamang na kinain ng mga hayop at tumakbo patungo sa lungsod. May ilang marka sa lupa na nagpapakita sa kanya ng daan patungo sa quarantine zone. Sinundan sila ni Simone ngunit mga nabubulok na bangkay lamang ang kanyang natagpuan. Sa wakas ay naisip niya na walang nabubuhay sa labas ng mundo. Ang buhay bago ang virus ay kasaysayan na lamang. At ang pananatili sa loob ng bunker ay walang maidudulot sa kanila. Bigla, hinabol siya ng isang mabangis na aso at ikinulong niya ang sarili sa isang silid. Kinabukasan, nagising si Rasmus at nakita siya sa kusina. Sinabi niya sa kanya na lumabas siya at wala siyang nakitang tao. Napagpasyahan nilang umalis ng tuluyan sa bunker kinabukasan. Sa gabi, magkayakap sila at nakatulog. Ang hindi nila namalayan ay nabara ang air duct ng bunker at wala nang natitirang oxygen sa loob. Nawala ng malay si Simone ngunit nagising si Rasmus sa tamang oras at kinaladkad siya palabas. Nabunyag na ang bara sa mga air duct ay hindi nagkataon lamang. Isang grupo ng mga nakaligtas ang nakakita kay Simone kahapon at ginulo ang panlabas na panel ng bunker. Pinagbabaril nila ang magkapatid at ikinulong sila sa loob ng isang silid. Inihayag ng pinuno na naroon sila para sa pagkain ngunit halos naubos na nina Rasmus at Simone ang lahat ng stock sa ngayon. Matapos matuklasan na wala nang natitira sa bunker para sa kanila, nagsimula silang umalis. Kung gagawin nila, mananatili sina Simone at Rasmus sa loob ng silid hanggang sa kanilang pagkamatay. Sa isang desperadong pagtatangka na pigilan sila, sinabi ni Simone sa pinuno, si Martin, na alam niya ang lokasyon ng iba pang mga bunker kung saan maaaring may makukuhang pagkain. Kailangang isama ni Martin ang kapatid na lalaki at babae sa kanyang grupo ngayon na sila ay nasa asset. Nalaman ng dalawa mula sa grupo na mahigit 70% ng mga tao sa mundo ang patay at ang natitira ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Pumapatay sila at pinapatay para sa pagkain, na siyang tanging uri ng pera sa mundo ngayon. Isang flashback ang nagpapakita kung paano nakaligtas si Martin sa unang pag-ulan. Kasama siya sa grupo ng militar na dapat sanay magbantay sa mga hangganan upang mapanatiling naka-quarantine ang lungsod. Isang araw pagkatapos ng pag-ulan, binabantayan niya ang isang tulay. Nang sinubukan itong tawirin ng isang babae kasama ang kanyang sanggol at mga braso, dapat sana niya itong barilin hanggang mamatay. Ngunit hindi niya ito nagawa. Bilang resulta, nahawaan niya ang kanyang mga kapwa-sundalo at siya lamang ang nakaligtas sa huli. Sa kasalukuyan, ang grupo ay papunta na sa pangalawang bunker. Bagamat nangunguna si Simone, ang iba ay hindi pa nagtitiwala sa kanya. Sina Rasmus at Beatrice ay nag-usap ng ilang sandali at marami silang nalaman tungkol sa isa't isa. Kahit sa ganitong sitwasyon, masaya si Rasmus na makita ang langit at ang mga puno. Pagkatapos ng mahabang panahon, bigla, nakakita sila ng isang sasakyan sa kalye at nagtago. Dalawang armadong lalaki ang lumabas mula sa sasakyan at sinabihan si Martin na sila ay mga hindi kilalang tao na dumukot sa mga nakaligtas. Bago pa nila mahanap ang grupo, isang batang babae na tumatakbo patungo sa kagubatan ang nakakuha ng kanilang atensyon. Nang magambala ang mga lalaki, sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit pinigilan ni Simone ang lahat. Gusto niyang iligtas ang kawawang batang babae na nangangailangan ng kanilang tulong. Kumampi si Beatrice sa kanya at si Martin ay nag-aatubili na sumunod, kahit na ito ay isang handgal na plano at walang saysay. Maya-maya, natagpuan nila ang batang babae sa loob ng isang puddle. Kahit na nagawa niyang mawala ang mga lalaking iyon, kontaminado ang tubig sa puddle, na nangangahulugang tiyak na mamamatay siya dahil sa virus. Binaril siya ni Martin upang matapos ang kanyang paghihirap ng mas maaga. Nabigla sina Rasmus at Simone, ngunit sinubukan nilang makipagkompromiso sa bagong paraan ng pamumuhay. Nanatili sila sa isang gusali para sa gabi, kung saan ang isa sa mga miyembro na nagngangalang Leia ay nagpahinga dahil ito ay may sakit. Si Rasmus ay pinasuot ng sapatos na isinuot ng isang nabubulok na bangkay. Mapalad siyang natagpuan. Ang mga ito dahil ang mga ito ay 100% hindi tinatabla ng tubig. Sa gabi, nakatulog si Simone, ngunit nahirapan si Rasmus na ipikit ang kanyang mga mata.
Naglakad-lakad siya sa paligid ng gusali at nadatnan si Beatrice na nakikipagtalik kay Martin. Nakaramdam siya ng selos dahil nagsimula na siyang magkagusto dito. Kinabukasan, nagpatuloy sila patungo sa pangalawang bunker. Sa daan, aksidenteng natapakan ni Rasmus ang tubig. Inilabas ni Martin ang kanyang baril upang patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Simone. Mabuti na lang, para kay Rasmus, nailigtas siya ng kanyang hindi tinatabla ng tubig na sapatos. Kasunod ng insidente, sa wakas ay narating nila ang bunker, at ito ay binuksan gamit ang fingerprint ni Simone. Sa loob, natagpuan nila ang isang buong pantry na puno ng pagkain. Matagal nang hindi nakakakita ng ganoon karaming pagkain ng grupo, at labis silang natuwa sa lugar na iyon. Sa sandaling yun, napansin ni Simone ang isang telepono sa isa sa mga silid. Dati itong pagmamay-ari ng kanyang ama, na nangangahulugang nasa bunker na ito ilang taon na ang nakalilipas. Nakakita siya ng isang video sa telepono mula sa amo ni Frederick, na hinihiling sa kanya na pumunta sa isang punong tanggapan ng Cologne sa Sweden. Sinabi rin niya na si Frederick lamang ang makakahanap ng lunas para sa virus. Ipinakita ni Simone ang video kay Martin, na hinihiling sa kanya na samahan ang magkakapatid sa Sweden. Gayunpaman, dahil mayroon silang seguridad at pagkain sa bunker, tumanggi si Martin, kahit na may posibilidad na matagpuan nila ang lunas. Bilang resulta, umalis sina Rasmus at Simone nang hindi kasama ang iba pang miyembro ng grupo. Maya-maya, nagising si Beatrice mula sa kanyang pagkakatulog at nalaman niyang umalis na ang dalawa. Nagpaalam siya kay Martin at umalis upang hanapin sila kasama si Leia, at ang isa pang miyembro ng grupo, si Jean. Naiwan si Martin at ang kanyang kaibigang si Patrick sa bunker, na hindi ikinatuwa ni Martin. Nagkita-kita ang iba pang miyembro ng grupo sa hangganan ng lungsod ng Copenhagen at naglakad pasulong. Nasiyahan sila sa piling ng isa't isa at masayang magkasama. Pagkatapos maglakad ng isang oras, umupo sila upang magpahinga at kumain. Pumunta sina Jean at Leia sa isang kalapit na tindahan ng salamin sa mata upang ibili siya ng bagong pares ng salamin. Habang wala sila, ang iba ay inatake ng mga magnanakaw na naghahanap ng kanilang pagkain. Tumakas sila, ngunit nahiwalay sina Simone kina Beatrice at Rasmus. Napadpad siya sa isang hindi kilalang bahagi ng lungsod kung saan niya nakilala ang isang batang lalaki. Biglang umulan, kaya sumilong sila sa isang gusali. Nang magsimula siyang uminom ng iba't ibang table tas para sa sakit ng tiyan. Inalok siya ni Simone ng pagkain. Bigla, nilapitan sila ng kanyang ama, na itinuturing si Simone na isang banta. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya masamang tao at inalok sila ng mas maraming nakabalot na pagkain. Nang tumigil ang ulan, lumabas ang mag-ama, at sinalubong ng isang grupo ng mga tulisan. Gusto silang tulungan ni Simone, ngunit alam niyang magiging kahangalan yon. Kaya sa halip, sinabi niyang hindi, at tumakbo palayo. Sa ibang lugar, nakarating sina Rasmus at Beatrice sa isang kapitbahayan kung saan ipinanganak si Beatrice. Nagkataon din na sumilong sila sa bahay ng kanyang kabataan. Hindi pa siya nakakapunta rito simula noong unang ulan, kaya't ang makita ang mga bangkay ng kanyang mga magulang na nakasiksik sa kama ay nakakatakot para sa kanya. Tinulungan siya ni Rasmus na makayanan ang sitwasyon at nakipag-usap sa kanya bilang pang-abala. Nang tumigil ang ulan, bumalik sila sa lugar kung saan sila humiwalay sa iba pang miyembro ng grupo kanina. Naroon din si Simone, at muling nagkaisa ang grupo. Ngunit lumitaw ang problema nang muli silang inatake ng isang tulisan na sumunod kay Simone. Hinuli niya si Rasmus, hiniling sa kanila na ibigay ang pagkain. Dumating sina Martin at Patrick na may dalang mga baril, sa tamang oras. Gayunpaman, nagawa ng tulisan na saksakin si Rasmus at tumakas. Naalala ni Simone na may isa pang bunker sa malapit, at nagmakaawa kay Martin na dalhin si Rasmus doon. Maaari silang gumamit ng mga gamot sa bunker para matulungan siya. Walang pag-iimbot na iginulong ng grupo si Rasmus papunta sa bunker, ngunit natagpuan nila itong wasak. Ginamaw nila ang kanyang sugat sa abot ng kanilang makakaya at iniligtas siya. Sa isang flashback, ipinakita sa atin sina Martin, Beatrice, at ang kanilang grupo na nangangalap ng pagkain. Ipinakita sa kanya ni Beatrice ang isang maliit na bahay at sinabing iyon ang kanyang tahanan noong bata pa siya. Malinaw na nagsinungaling siya sa kanilang dalawa at may itinatago sa lahat. Sa huling eksena, ipinakita ni Martin kay Simone ang isang aparato na kanilang natagpuan sa huling bunker.
Ang aparato ay naglalarawan ng isang mapa ng lungsod, na binubuo ng isang pader na wala bago ang pagsiklab. Iniisip ni Martin na ang pader ay umiiral dahil ang kabilang panig ay hindi apektado ng virus. Nangangahulugan ito na mayroon pa silang pagkakataon na mabuhay para malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila.